Now let's head over to Manila. We have with us mobile journalist Mary Mon Reyes on the ground. Mary Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Manila? Angela, Diego, ngayon kasi Quiapo Friday, kaya maraming tao talaga ang pupunta dito, lalo na sa mga hourly masses. At nearing din kasi yung Palm Sunday, kaya marami rin ang nagbebenta dito ng palaspas. Yun nga lang, pagdating kasi sa usapin, karamihan kasi sa mga binibenta dito, mga gulay, mga prutas, o iba pang mga anik-anik naman. Pero sa mga nakausap natin, ang sinasabi kasi nila, dalawa ang tinitingnan nila dito. Either ngayon, yung kasalukuyang supply nila, okay pa naman daw pagdating sa presyuhan, pero ang nakadepende rin kasi ito sa pagkukunan nila ng kanilang mga gulay at prutas. Kung sakaling magtataas daw ng presyo yung supplier ng mga yun, ng mga pagkukunan nila, o yung sinasabi nila pinaghahanguan, tataas din daw ang presyo nila dito. Pero so far ngayon, normal pa naman ang lagay dito, energetic pa ang mga tao. Halimbawa na lang, lalakad tayo dito. Teka, balik na rin. Ay, sige, lalakad na lang tayo ganito. Halimbawa, dito sa mga prutas nila nanay, sa kada libot natin. Nay, good morning po. Mangungulit lang po ako. Kumusta po ang presyuhan po natin ngayon at ang benta po natin? Matumal. Matumal po. Kumpara po ba nung normal na araw o kahit dati wala pa pong nagbabago? Bago nung nag-Ramadan. Ano Tapos, oo, nung wala na, unti-unti na siyang... Pero kumusta po ngayon sa mga supplier kaya natin magtataas pa po ba kaya kayo ng presyo? Kasi yung langis po ngayon medyo may kamahalan po. Oo, sinabihan na kami. Kailan daw po magtataas? Ang mga imported, tataas yan. Nasa magkano po kaya ang itataas? Di ko alam. Yung sangkis, dati, kuha namin, 700, 800. Ngayon, 1 to 50. Kung mahal Ang po. sangkis. Ang mahal po pala. Sangkis, ito, 1.8. 1.8 dati, kuha namin, 1.650. 1.8 na ngayon. Magkano na lang po ang naiuwi natin para po sa pamilya? Yung malinis na pong kita na lang. Minsan, konti na lang. Minsan, 500. Ilan po tayong maghahati-hati sa 500? Ang anim na katao yun. Hindi paano pong diskarte natin para natin pagkakasya na umaga, tanghalian, hapunan po. Unti-unti na lang. Litak-litak mo. Litak-litak po. Ano po yung kinakain natin? Kuwari, ano pong inuulam natin? Mga maling. Oo, Puro delata po. Oo, puro ano. Pero kung mga karne-karne, wala na. Hindi na po Baboy, kaya bihira na lang. 2 araw na lang. Bibili ka na ng luto. Kasi pati mga sako, mahal din. mahal din po. Yung luto po, kasi di ba ang ulam minsan nasa 60, depende po sa bibili natin eh. 70, 80. Opo, sa isang araw lang po yun o patatagalin na lang natin kung hanggang kailan abot. Kaya may nabili kang gano'n. Minsan, hindi naman nauubos. Kinakain din namin na hapon. Pagkabalis natin na namin kinakain. Tay, alam ko po, bukod sa pagkain, may mga gamot din po ba tayo? Oo. Finance, Yung anak ko nga naggagamot eh. Ang iniiwan kong pera dati 350. Ayun po. Kulang pa yun. Ngayon, 800 kasama na yung gamot. Kulang pa yun. Then, Oo. ano po ang pinaka-panlaban na lang po natin sa buhay ngayon? Ano po yung pinagbubutan natin ng lakas? Panginoon Diyos. Salamat po, Nay. Ano po ang pangalan nila? Lord, dito Rome. Thank you very much po, Nay. So yun yung isa sa mga nakausap natin. Tayo kasi madalas tayo naglilibot din dito sa Quiapo, namimili tayo. And karamihan kasi sa kanila dito, sinasabi nila, may mga araw nung talagang tuyo ang benta, wala masyadong bumibili. Pero nandito naman daw sila sa Quiapo, kasama raw nila yung pamilya nila, kamag-anak nila, doon daw sila humuhugot ng lakas. Sir, eto po, kumakaway. Ano sir ang kinakain natin? Good morning po. Mix to ng fishball, hotdog, tsaka kikiam. Yan ba, may budget ba tayo sir sa kakainin natin ngayong araw? Sakto lang kasi 7.20 eh. 7.20. Solid na. Solid na po. Okay. Sa pagdating kaya sir sa tanghalian, hapunan, magkano na ang budget na lang natin ngayon? Ayun lang, medyo ano na tayo dyan, alanganin. Dati po ba, kayang magkano ang gastos natin? Ngayon wala na eh. Siguro mga, sa tatlo kami siguro, kung kakain kami, abutin kami siguro mga 350, 400. Dati po. Sa ngayon Ngayon na lang po ang budget po natin. Taga saan pa po tayo? Ang Tipolo pa po. Napadpad po kayo dito. Bakit kayo sir napadpad sa Quiapo? Friday. Dahil po sa Friday. Friday. Okay po. Salamat. Ay, pagdating sir sa ibang mga luho natin, meron na tayong wag munang gastusin kasi medyo... Pit-pit muna, may pinag-aaral pa. Ilan sir? Ilan ang pinag-aaral po? Dalawa. Pwede yung budget po natin sa isang araw magkano po sa pamilya? Sa pamilya, di ko matanda, makala ba?
Mabot tayo, 500, you know? Basta pabalagyan namin yung mga dalawang araw yun. Ito na lang po, pang dalawang araw na lang po yun. So sir, ito na lang po ang ano natin ngayon, merienda. Merienda. Ah, ang tanghalian sir, yan na rin muna ngayon. Tipid na muna, ito na lang muna. Okay po, salamat po. Thank you very much po. Salamat po. Enjoy po kayo, enjoy. So, ayun yun isa pa yan sa mga nakausap din natin sa paglilibot natin dito. Kung dati raw maigpit na yung sinturon nila, ngayon mas kailangan pa raw nilang sikipan dahil nga iba na raw yung kailangan nilang i-prioritize ngayon, hindi na raw basta yung baliwala lang na mga gastusin. At so far naman dito sa Quiapo, tuloy-tuloy din yung kanilang mga misa at yung programa nila pagdating sa Holy Week na magsisimula din ngayon na Palm Sunday. Balik sa inyo. Yeah, Mary Mon, of course, ang isang issue dyan is yung transport strike entering day 2. Naging controversial medyo yung mga ginawa ng Manila sa free rides, no? Kasi I understand yung supposedly yung sasakyan na binigay hindi proper daw or akma sa tao. Ano ba ang balita diyan? Ngayon kasi dito, for example, nasa may ilalim kasi tayo ng tulay, nakikita natin, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga modern jeepney, yung mga traditional jeepney, kahit yung mga tuk-tuk. And so far, lahat naman dito, yung mga pasahero, nakakasakay naman. Yung iba, nagdadala ng kanilang mga motor. Tulad nito, may napaparadahan naman. Sa ngayon kasi wala pa tayong nakakausap na may nabibigay na komento o reklamo tungkol dyan. Pero kasi ang pakay naman ng karamihan na nakausap natin dito, magsimba sila. Pero ang sigurado, so far sa nadaanan natin mula Legarda, Recto Avenue, hanggang pababa na dito doon sa kabilang site sa may Quezon Boulevard, normal pa naman yung daloy ng trapiko. Though, ang napansin din natin, Quiapo Friday, kaya medyo siksikan. Pero sa normal na araw na dumadaan tayo dito, hindi na gaano karami yung mga sasakyan na nakikita natin sa kalsada. Yung mga nakausap natin at syopera, napansin daw nila yon. Yun nga lang, ang okay daw sana kung kakaunti lang yung sasakyan na makakasama nila sa kalsada, pero marami ang sasakay na pasahero. Kaso hindi kaunti lang din daw yung sasakyan, matumal din daw yung pasahero sumasakay sa kanila. So mabilis man yung biyahe nila, bungi-bungi naman daw yung sumasakay sa kanila. Mary Mon, I understand kasi talaga sa Quiapo during Friday, punuan talaga yung area na yan, no? Pero on the way there, ano na experience mo sa daan? Kasi kami, since yesterday and today, yung traffic talaga mapapansin mo, numinipis already, no? Hindi na mabigat masyado. Meron pa, pero not as bad. Oo. Yung naging daan kasi natin from Recto Avenue, mabilis ang naging daan. So yung iba kasi nakita natin ng mga eskwelahan along U-Belt, either naka-online class kasi ang setup nila, o kaya naman yung iba ay maaga nang magkakaroon ng kanilang mga bakasyon. So hindi siya kapareho ng mga regular na araw. Partida umalis tayo, magsi-7, so normal na oras din ang pagpasok yun. Pero hindi siya katulad ng mga regular na araw. And ang isa pang nakausap din natin dito, may ilang mga motorista, malaki rin daw kasing factor yung taas ng presyo ng gasolina. Kaya ang ginagawa nila, kung hanggat maaari, either sa bahay na lang sila or kung sakali, mag-commute na lang daw sila kung saan yung pinakamatipid. Alright, thank you for the updates. Mobile Journal, Mary Mon Reyes reporting live from Quiapo.